Mahal na alagad, sinabi mo, babae, hayan ng iyong anak, anak, hayan ng iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo at sa pamagitan niya ay matanggap namin ang pagpapala ng langit sa kanyang makainang pagkalinga, pagmamahal sa iyo, O Jesus. Naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria, Birhen ng Soledad. Ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan, Shenawa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.
gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Ang mas sponsor po sa gabing ito ay si Lydia Cascas family. Gayon din ang pasasalamat ni Kyra Francisca Buco para sa kanyang kaarawan. Regacio family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Geletio Pangco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Cecil and Nicolas Rigodon Jr. and family, Angela Ricafrente and family, at Rolida Berbosidad. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Beldred Ricla, Jasmine Sibeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Recablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Raquel Crami, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Imalin Tamayo, Romeo Regacho Jr., B.T. Ong, Philly and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armilo Gabriel, Tidinel Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modisto Bilbaino, Bernardo and Carluta Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Jayan and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Roth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel, Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Balisar family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alice Singh, Josephine Legaspi, Jaime Gudito, Daniele Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Thelma Betervo, Hel Calina, Leonora Villaruel, Alberto Tambong, Violeta Manresa, at Zia Angela Casiedo. Natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Geletio Pangco, Lydia Cascasan, Cecil Rigudon, Maria Teresa Dizon, Rosalina Aquere, Felisa Casamayor, Jessie Boloran Salunga, Rowena Luna, at Nilita Labong. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Esmail, Rodolfo, Angelina Pineda, Obencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Loestro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Asusina Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Geron, Wilfrido and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Loes Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert, Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente,
Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Merna, Renato, Pedro and Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Juanito Javier, Rosalina Aguirre, Carlito, Joselito, Renato, Dominador Senior, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Jay Kenreg, at Michael Robia. At ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong namin Diyos, kasiyam mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Upo muna po. Magsiupo po muna.
At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Alwin Ivan M. Tolao. Tumayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalamang gabi ng ating pagnonomena para po sa kapistahan ng ating patron, sa Señora de la Soledad. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbubunsod at nagdudulot ng katuparan sa tanang mabuting kapasyahan. Itaguyod mo sa landas ng kaligtasan kailanman ang iyong mga lingkod na tumalikod sa tanan upang mamanata sa iyong lubusan. Gawin mong sa pagsunod kay Kristo at pagtalikod sa sariling kaluwagan, ikaw at ang kapwa ay matapat na mapaglingkuran. Sa diwa ng kusang karukhaan at mapagkumbabang kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, tinalong ko siya. Subalit hindi nila alam na ako nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipinadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awi. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag.
Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Tumayo po ang lahat. Ang Diyos ay maghahari na, talimdan ng anang sala, manalig sa maligaya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magdala ng bihisan, pamalit na panyapak o kaya tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon,
panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang inyong mga katabi ng good evening. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw po ng ating pagnonobena sa karangalan ng ating mahal na patron, Nuestra Señora Soledad. At kahit po meron pang ilang araw na titira bago ang piyesta, ilan pa? Pang-apat na lang ba? Kahit na may 4 na araw pa pong natitira, mauuna na po kong babate, happy fiesta po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong sabihin na miss ko po kayo. Mga kapatid, netong June 1 po, na-appoint na po ako sa bago ko pong assignment. Ako po ngayon ay parochial vicar o assistant parish priest ng San Felipeneri Parish dito po sa Mandaluyong. At alam niyo po ang kwento ko. Ito po ang aking unang parish bilang pari. Dahil alam nyo, deacon pa lang ako. Saan ako inassign ni Cardinal? Sa seminaryo. Diakono pa lang, binalik niya na ako sa seminaryo. Doon na rin po ako naging pare. Kaya po hindi ko pa alam paano mag-manage ng isang parokya. Netong isang buwan ko pong nasa Mandaluyong ako, ngayon pa lang ako natututo paano mag-manage, paano mag-meeting ng mga ministry, paano mag-street mass at kung ano-ano pa. Excited na excited po ko at isa sa mga karanasan ko po ngayon sa parokya ay ito. Napansin ko po na ang mga kabataan, meron po bang mga kabataan dito kabilang sa youth ministry natin? Taas nga kamay. Ayan po, narito sa harapan. Isa ko pong napansin sa ating mga kabataan ngayon, lagi silang gutom. Anong ibig ko po sabihin? O di magpapamiting ako, ali kayo, mag-meeting tayo, mag-formation tayo, may ipapakisuyo ako sa kanila, magsuserve sila, magpapalinis ako, magpa-practice. Alam niyo po mukhang bibig ng mga kabataan ngayon pagkatas ng gawain. Father, saan tayo kakain? Yan po ang isang bagay na natututunan ko. Laging gutom ang mga kabataan. May mga lambing pa yan. Sasabihin nila, Father, ang init no? Ang sarap mag-ice cream. Father, ang tagal na namin di nakakakain ng pizza. Baka pwedeng matikman naman namin. O kaya naman kapag nag-oath-taking, Father, pasamgyup ka naman. Minsan nga po naaalala ko, nakita nila ako, galing ako misa sa labas, may dala-dala akong paper bag, papalik na ako ng opisina. Alam niyo po, ang kabataan parang mga bata talaga. Alam niyo, sisilipin yung laman ng paper bag ko, Father, pagkain yan, pagkain yan. Naninibago ko kasi sa seminaryo, hindi makabanat ng ganyan mga seminarista ko, takot na takot. Itong mga bata naman sa parokya, yung mga youth namin, talagang sinasabi nila, Father, kain naman tayo sa labas. Sa isang banda, pwede nating isipin, Father, patay gutom naman yung mga youth mo sa Mandaluyong. Mukhang pagkain. Pero sa isang banda rin po, alam nyo, nakikita ko lang sa kanila yung ebanghelyo na binasa ko po sa inyo ngayong gabi. Anong sabi po ni Jesus sa mga apostol niya? Sa inyong pagmimisyon, huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magdala ng bihisan, pamalit panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang buhay.
Tila baga sinasabi sa atin ni Jesus, basta ikay naglilingkod at sumusunod sa akin, hindi mo na kailangang isipin ang pang-araw-araw mo. Ako nang bahala sa ikabubuhay mo, ako nang bahala sa mga kailangan mo. Basta sumusunod at naglilingkod ka sa akin, ako nang bahala sa pamumuhay at sa iyong mga kailangan sa buhay mo. Kaya pala itong mga kabataan na to, pag nagpa-meeting ako, pag tinawag ko doon sa simbahan, ang bilis pumunta. Hindi dahil ay si Father magpapakain, hindi. Dahil malaki ang tiwala nila sa Diyos na sa lahat ng paglilingkod ko sa simbahan, si Jesus na ang bahala sa pamilya ko, si Jesus na ang bahala sa kailangan ko, si Jesus na ang bahala sa pag-aaral ko. Kung hindi sa kanilang malaking pagtitiwala sa Diyos na yung palagian nilang paglilingkod sa simbahan, hindi sila pababayaan ng Diyos sa pamilya, pag-aaral at buhay nila. At minsan po napapatanong ako mga kapatid, wala namang kaming binibigay na sweldo sa kanila. Walang allowance, kahit nga pamasahe wala kaming binibigay. Dumarating sa punto, itong mga kabataan namin sa parokya, sila pa ang bumubunot sa kanilang mga pitaka. Tanong ko minsan, saan kaya nila nakukuha yon? Lingkod sila ng lingkod, binibigay na nila yung oras nila sa simbahan, pati yung kanilang mga meron sila, binibigay pa nila kay Kristo. Nakita ko rin po, totoo yung ating gospel. Sinabi dito sa ating ebanghelyo, tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay rin kayo ng walang bayad. Itong mga kabataan na to, kaya nilang dali-dali pumunta sa simbahan at kahit ibigay yung maliit na perang meron sila. Dahil mga kapatid, naranasan nilang mabigyan ni Jesus ng walang kapalit. Nararanasan nila paano mabigyan. At dahil sa karanasan nito, ipapakita ko rin sa iba paano magbigay. Mga kapatid, sana po ngayong ikalimang araw ng ating pagnonobena sa ating patron Nuestra Señora de la Soledad, may hiling lang po akong dalawang bagay mula sa inyo. Una po, sana makita natin ang mga biyayang binibigay sa atin ni Kristo araw-araw. Ano pong sinasabi ko sa inyo? Minsan kasi nakafocus lang tayo doon sa mga bagay na hinihingi natin. Minsan naman si Lord, hindi naman lahat ng hiningi natin binibigay, di ba? Kaya yung iba sa atin nagtatampo. Pero imagine mo, yung hangin na hinihinga mo ngayon, hiningi mo ba yan kay Jesus? Yung araw na sumisikat tuwing umaga, dinadasal mo ba yan kay Jesus? Yung tubig na pinapanligo mo, kasama ba yan sa intentions mo? Hindi naman, di ba? Pero binibigay pa rin ni Jesus. Sana makita po natin sa araw-araw yung mga maliliit na binibigay niya sa atin. Nang sa gayon, matuto tayong magpasalamat. Makita natin na kahit hindi natin hinihingi, patuloy pa rin nagbibigay ang ating Panginoon. At nawa mga kapatid, sa pagkakita natin sa mga maliliit na biyayang binibigay sa atin ni Jesus, ito ang mag-imbita sa atin sa ikalawang bagay po. Kung tayo binibigyan kahit hindi tayo humihingi mula sa Diyos, sana ganon din tayo sa ibang tao. Na bagamat hindi sila humihingi sa atin, kahit na wala naman silang hinihiling, magbigay rin tayo. Anong ibig sabihin? Nagbibigay tayo, hindi dahil humingi sila. Nagbibigay tayo kasi alam natin yung karanasan ng mabigyan. Na nais nating iparamdam sa kanila, ito yung pakiramdam pag nagbibigay si Jesus, magbibigay ako sa iyo para maranasan mo rin anong ibig sabihin ng mabigyan ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, pinapaalala lang po sa atin ni Jesus mula sa mga pagbasa natin sa araw na to, ang Panginoon alam ang mga kailangan natin. Sana lang po, maalala ninyo na Diyos ang bahala sa lahat kapag marunong kang sumagot sa kanyang pagtawag. Huwag mahiyang magbigay sa iba, hindi naman kailangan pera. Kahit yung panahon mo, yung pakikinig mo lang. Huwag tayong mahiyang magbigay sa iba kasi ang Panginoon walang hinihinging kapalit sa atin, pero araw-araw pa rin siyang nagbibigay at tinutugunan kung anong kailangan natin. Amen.
Tumayo po ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanang taimtim, bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin natin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa kabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ng Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin pong ilapit kay Jesus ang ating mga natatanging kahilingan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Berhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo
ang aming mga pangangailangan. Kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang hindi bumawas, kung hindi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong unay. Noong Jesus, aming mahal, niligtas mo kami. Tanan Noong Jesus, aming mahal, ngayon at magpapakailan. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo
ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Pasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Benito at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin ang sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kaharian, ngayon at ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may ngiti sa ating mga labi, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ina sa kanyang banal na pig. Sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
in omnibus amare et servire Domino. The Lord. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Tinatawagan sina Jaira Ferranculo, Mark J. Merano, Ashley Joy Terrado, Mary Joy David, Ralph Andre Ganora, at Princess Joanna Nuevas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon naming Diyos, ako si Mark Jim N. Mirano. Pagamat isang makasalanan, ay muling nagtatalaga sa aking sarili bilang kasapi ng Legomen Commentators. Nangangako na aking pagsisikapan na magkaroon ng bukas na puso't isipan upang makapag-alay ng sarili at magampanan ang tungkuling iniatang ng may pagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad, ako ay nangangako na susunod sa iyong banal na kalooban sa mga aral ng Simbahang Katoliko at pamimintuho sa banal na Eucharistia. Patnubayan nawa ako ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, ating salubungin ng buong galak na may masigabong palakpakan ang mga bagong kasapi ng commentators and lectors. Paanyaya, ngayon po ang ikalimang araw ng Misa Nobenaryo. Sa darating na ika-14 ng Hulyo ay ang Grand Marian Procession sa Kartilya ng Katipunan, Manila City Hall sa ganap na ika-4 ng hapon. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang imahe ng mahal na Birhen, galing naman sa iba't ibang lugar o lalawigan. Sa July 16, araw ng Martes, ay ang ating ika-15 taong anibersaryo bilang isang parokya. Ang ating banal na misa ay sa ganap na ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Pagkatapos ng banal na misa ngayon, tayo po ay magkakaroon ng tradisyonal na pagmamanto. Ang pagmamanto ay ang paglalambong sa manto ng Birhen ng Soledad, tanda ng pagpapasakop sa makainang pagkalinga at proteksyon ng mahal ng ina. Ito rin ay tanda ng ating pagpapaubaya sa kanyang pagkandili. Pumila lamang tayo ng tahimik at maayos sa gitna ng pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Tanghalan po ng sambayanan ng Nuestra Señora de la Soledad,
sa pamumuno ng aming butihing kora-paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong, ang taus-pusong pasasalamat sa ating butihing paring panauhin, si Reverend Father Aldwin Ivan M. Herolao, Parochial Vicar ng San Felipe Neri Parish, Mandaluyong City. Sa mas sponsor ngayong gabi na sina Lydia Kaskasan and family, selectors and commentators, Ministry of Arts and Environmental Liturgy, sa Barangay 283 Chairman, sa pamumuno ni Chairman Nino Anthony Magno and Council, at sa Barangay 269 sa pamumuno ni Chairman Cosentio Lagamayo and Council, at sa lahat ng nag-alay ng sobre sa gabing ito, maraming salamat po. Ngayon po ay tumayo po tayong lahat at awitan po natin ang mahal na Birhen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filieve, ad te suspiramus, gementes et leves, in ac lacrimarum vale. Ea eco, advocata nostra, Deus tuos, misericordiae oculos, ad nos converte. Et Christum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan, ngayon at magpakailanman. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat
bigat sa problema, masulyapan lamang kita, Ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, Ina. Paglalakbay ay anong ginawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. O mahal na Ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo hinayaang mag-isa. O mahal na Ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga, Reynang Ina. Kaya naman, mahal kong Ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong pangalan. Ako ay nagpapatiyak. Naririto ako, O Ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong reyna. O mahal na Ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa.
sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. O mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong awa, hindi mo hinayaang mag-isa. O mahal na ina, sa'yo ako umasa.